Update tayo sa pagpapauwi kay Zaldico mula sa Czech Republic. Ngayong naroon na ang ilang kinatawan ng gobyerno para pulungin ang ating embahada. Mula sa Prague, may live report si Mariz Umali. Mariz. Yes, Atom, humarap nga sa isang press conference dito sa Prague, Czech Republic ngayong hapon oras dito sa Prague. Si Justice Secretary Frederick Vida, kasama niya si Chief State Counsel Dennis Chan. Bahagi po sila ng high-level coordinating team ng Pilipinas na tututok sa pagpapabalik sa bansa sa puganteng si Zaldico. Sa ngayon, hindi matiyak ng ating mga opisyal kung nasaan na nga ba si Zaldico. Ayon kay Secretary Vida, may mahigpit kasing polisiya ang Czech Republic kaugnay sa data privacy at sa mga ganitong uri ng insidente tulad ng nangyari kay Ko. Narito po ang pahayag ni Secretary Vida. And what guarantee do we have that the Czech authorities could keep him in their jurisdiction? That he has no authority or right to get out of Czech Republic? There's no such guarantee. So We there need to is respect their laws. So there is a possibility that he may have gone out of Czech Republic already? Possible. Nang ibalita ni Pangulong Bongbong Marcos na natukoy na ang kinaroroonan ni dating Congressman Zaldico, sinabi ng Pangulo na nahuli na ang dating kongresista at nakadetain sa Prague matapos umanong tumawid ng Czech Republic nang walang kaukulang papeles. Sabi ni Palace Press Office Undersecretary Claire Castro, posibleng nahuli si Ko, bunsod na pasaporte niyang kanselado. Sabi nga nila God works in a very mysterious way, di ba? Di ba? So may mga pagkakataon na talagang siguro kung kailangan talagang merong mapanagot, magkakaroon ng dahilan para masukol ang mga dapat na managot. Ngayon, sabi ng Justice Department, hindi siya arestado technically, pero masasabing limitado ang kanyang kilos. Ang salitang pag-aresto raw kasi may legal at technical na pakahulugan. Ang totoo sa ngayon, may intervention kay Ko na nangyari sa Czech Republic. Sumegunda ang Malacanang. Wala raw anumang kontradiksyon sa post ng Pangulo at pahayag ng Justice Department. Wala raw ginamit na terminong aresto ang Pangulo. Nasa Prague na sina Justice Secretary Frederick Vida at Chief State Counsel Dennis Chan. Yes. Agenda nila ni Philippine Ambassador to Czech Republic Eddie Meñez ang mga paraang legal at diplomatiko para mapauwi si Ko. It's important, and there is some. It's a case that they need to have a close look, but they cannot influence the courts. You know, it should be independent from any political pressure or intentions or anything. The Justice Secretary, the head of the Justice Department from the Philippines, will be coming tomorrow, and Like he has bring him immediately. Immediately. No way. Ayon sa isang eksperto, kahit walang extradition treaty ang Pilipinas at Czech Republic, posible pa rin daw mapauwi si Ko basta maihiling ng Pilipinas sa Interpol na maglabas ng red notice. Pinakamadaling paraan daw ngayon ay mapadeport si Ko. Pero kailangan din daw isaalang-alang ng Czech authorities ang kanyang sitwasyong pangkaligtasan. Under the international law, we cannot return people to places where their human rights would be violated. Atom, early next week daw nakatakdang makapulong ni Secretary Vida yung kanyang mga counterparts dito sa Czech Republic at dito ay aalamin daw niya yung pinakamabilis na paraan para mapabalik sa ating bansa si Zaldico. At target din daw ni Secretary Vida na magkaroon ng update kaugnay dun sa application for red notice na inihain ng Philippine Center on Transnational Crime na nakatakda ring pumunta dito sa Czech Republic bukas para tumulong din dun sa kaso ni Ko. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Prague, Czech Republic. Balik sa'yo, Atom. Maraming salamat, Mariz Umali.